Magandang gabi, kasangbahay ulit at kasama natin ngayon sa loob ng ating studio dito po sa UNTV ang dati pong ambassador Roy Sienieres na ngayon po ay isa ng representative ng OFW Family Party List. So magandang gabi po sa iyo, Ambassador, Congressman. Magandang gabi po sa inyo, Commissioner at Administrator. Commissioner ng Commission on Human Rights at Administrator of the OWA. Yes. The best ever. Yes. Second to none. Yes. So, except perhaps for Pepe Sarmiento. Kayo ang mga outstanding na OWA administrator. Yeah. Talking about the past, maalala ko, Ambassador, kayo po ay dating labor attaché, no? Opo. And then ambassador sa United Arab The same Emirates. place, oo. And at that time, mukhang marami pong mga problema noon sa United Arab Emirates. Can you mention to us some of those problems o ano yung pinakamahirap na problema ng ating mga kababayan during your time as ambassador? Noong kapanahonan ko po na labor attaché from 1983 to 1989, napakahirap po dahil maraming runaway housemaid at wala pa kaming mga OWA center. Kaya doon sa bahay, namin sila kinukup-kup. Bagamat, Commissioner, bawal sa local authorities yung nagpo-provide ng shelter sa mga runaway housemaids dahil ang turing sa kanila, mga fugitives from justice. Kaya we were ordered to surrender them to the police or the immigration. Notwithstanding, hindi ko ginagawa yan. Sabi ko, di bali na, deport nyo ako pero hindi ko papakawalan itong mga runaway housemaids kasi sinasalbahe na nga sila, hindi binabayaran ng sweldo, dinuduraan sa mukha, nire-rape, pagkatapos dadalhin mo sa pulis, para doon patutulugin sa kulungan pag hindi pa nahahagilap ang mga employer. So I never did that. Nabanggit niyo, Ambassador, ginagawa niyo ito nung labor attaché. Kasi para sa kalaman ng ating mga kababayan, ang trabaho ng labor attaché ay para lang sa mga employment contract, hindi ho ba? Parang it was not your duty to provide assistance to Filipinos in distress, something like that. Yes, sir, you are right. Because basically, kaya nga po labor attaché kasi naka-attach lang tayo sa embassy. Opo. At ang talaga dapat na nag-aasikaso sa mga Pilipino, OFW man o hindi, ay yung consul. Dahil siya po yung binibigyan ng exequatur or authority by the host state to take care of OFWs o Filipinos, pupuntahan sa korte. Siya ang may personalidad. Ang labor attaché actually wala. Pero under our modern day arrangement with the Department of Foreign Affairs, ang labor attaché halos lahat . So, alam niyo po na hindi niyo masyadong yung responsibilidad yung mga pagbibigay ng assistance, but you took the risk, no? Yes, sir. Kasi paano ba yung may tatakbo sa bahay mo? Umiiyak. May mga buhok na ginugupit dahil inaabuso ng kanyang madam. Binubuhusan ng mercury chloride. Hindi mo maaring, sige, halika at dadalhin kita sa police station. No way. Kailangan I think there is a spiritual dimension to the work of a labor attaché. Bagamat nakalista ang mga duties mo dyan sa Department of Labor, but there is more than that. Yung duty mo sa Panginoon, whatever it is that you do, to the least of your brothers and sisters, you do it unto God. And so therefore, tulungan ko ito. Lumalabag man ako sa patakaran ng aking host country, pero sumusunod naman ako sa utos ng mahal na Panginoon, bahala na. So, kadalasan na karamihan na tinutulungan nyo noon as labor attaché, ito yung mga runaways, no? Opo. Can you tell us, ito po yung ating programa po, Ambassador, is My OFW Story. So, marami pong interesado rito. Basically, ano yung pong core of the problems, no? As a labor attaché at that time, and you are helping and assisting mga runaways, what causes the runaways of the overseas Filipinos? Ganito po, no? Sa out of 10 halimbawa na runaway housemates, karamihan po dyan ay hindi tumutupad ang employer sa kontrata. Ang usapan, $200, ang binibigay, $50, $100. Kaya, siyempre, mayroong mga obligasyon sa Pilipinas ang runaway
hindi niya kayang tuparin yung kanyang obligasyon kung nilalabag naman ng employer. So nagra-run away. Pangalawa po yung extreme loneliness for loved ones. Marami dyan. Tapos yung iba naman ay yung unpaid salaries. Talagang walang binibigay kahit na $50. And then, every now and then, mayroong problema ng sexual molestation, rape, physical abuse, verbal abuse, kaya nagra-run away. Pero karamihan dyan talaga yung non-observance ng compliance with the contract. Yung breach of contract, gano'n. At saka siguro yung loneliness din. Loneliness, Kasi grabe, karamihan sa mga principal, yung mga employer, parang masyado silang mahigpit. Hindi ata nila pinapayagan ng mga household helpers na lumabas o whatever. Yes, Commissioner, nung kapanahunan ko lalo dahil parang bago pa yung overseas employment noon, hindi pa sanay itong mga Arab employers na palabasin nila yung ang housemaid nila for rest day. Kasi sabi nila, we don't even allow our women to go out. Why should we let you go out? Oh, ganun. But eventually, lalo na yung nagdadala na po kayo doon, nung hatid saya, salamat sa inyo, yung naghahatid saya na tayo roon, yun ang reason ko naman na sumusulat ako sa mga authorities. Payagan nyo naman, kahit employer, isama nyo, manood kayo sa hatid saya. So, nakatulog din, Ambassador, yung hatid saya program ng OWA, no? Because it somewhat parang nawawala yung loneliness nila, no? Nawawala yung loneliness nila at pinapayagan sila ng kanilang mga employer na umattend. At minsan, sumasama pa yung madam at mga anak. So after 6 years of labor attaché, were you able some sort of compromise? Kasi ang aking maalala dyan hindi nga pinapayagan yung unang-una, hindi pinapayagan yung mga tinatawag nating mga welfare center, di ba? So were your assignment to United Arab Emirates not compromised? Kasi ang mga turing po nila sa mga runaways, fugitive from justice, something like that, di ba? Alam niyo ho ba na ang pinakaunang OWA Center, 1987, ay sa Abu Dhabi at saka Dubai. Opo. Kasi na-establish ko yung very close and friendly relations with the local authorities. At bagamat hindi ko na sinusurrender, yung mga runaway housemates, doon ko lang sa bahay kinukup-kup, na-realize nila na wala namang masamang yung hangarin o lumabag ng batas natin ito kasi tumutulong lang naman siya sa kanyang kapwa. So, kasama ko si Mrs. Sinieri, si kumadre mo. Yes. Yung mga anak ko, minsan sinisilip-silip nila doon kung ano ginagawa ng mga runaway housemaid doon. Nagkikape pa sa akin ng mga pulis. Sabi, wala namang masama ito si Atty. Roy Sinieri sa ginagawa. Kaya eventually, nung mag-request ako na i-put up ang OWA doon, 1987, pinayagan na nila. Nung mag-put up ka ba ng OWA Center doon, before the OWA Center, parang the whole family Sinieres are the one assisting you, no? Kami po in helping the runaways. Pro bono. These are, your family are not a laborer of the government, no? But they're helping you. Yes, Commissioner, kasi wala naman akong allowance para sa pagkain ng mga runaway housemates because that is not part of my list of duties. And so therefore, ang sarili kong allowance, ang binibigay, ang ginagasta namin dyan, si Mrs. Sinieri, walang ka-complain-complain yan. Tumutulong siya, namamalengke, siya nagbibigay ng mga, bumibili ng mga kailangan niyan. Kasi pag nag-runaway yan, hindi kasama yung mga damit niyan, mga underwear, mga tsinelas. Kaya siya ang bumibili ng mga... I'm sure, Ambassador, yung 6 years mo as labor attaché, going out of your way, no, you are concerned about the welfare of the overseas Filipino workers there. Precisely, siguro, the government noticed you as well as President Ramos because after your labor attaché stint, you were appointed as ambassador of the same country, di ba? Yes, yun nga po, ang nag-endorse sa akin sa pagiging ambassador ay si Senator Herrera. Opo. At doon sa sulat niya kay Senator Herrera po ng TUCP. Ng TUCP. Opo. At sa sulat niya sa ating kagalang-galang na Pangulong Ramos, sabi niya, ito, noted ang
pagtutulong nito sa mga kapwa nating Pilipino na OFWs. Mas maganda kung ma-promote ito sa pagka-ambassador, lalo marami matutulungan. Eh si President Ramos naman, may God bless him always, ay wala nang patumpik-tumpik. Oo, naririnig ko rin yung mga ginagawa ng Atty. Sinières na yan dyan. Dahil maraming mga taga-Pangasinan dyan. So, in-approve niya kagad ang aking pagka-ambassador na wala na maraming kuskus baluhos. Kasi bihira po yung nangyari sa inyo, Ambassador, kasi labor attaché kayo. Dahil ho sa pagmamahal nyo at concern nyo sa mga overseas Filipinos doon, tumutulong kayo na parang napapasama yung inyong kalagayan kasi bawal nga po yun, no? Baka ma-deport. Opo. But then, the President of the Philippines that time, President Ramos, appointed you as ambassador To the and same place. put to the same place. So, bihira At po yun. tinanggap ako ng place. Ng kaharian. Oo, po, ng kaharian. Dahil Because alam nila na hindi naman criminal activity ang ginagawa ko. I'm just helping my countrymen. So sabi, meron nga isang commissioner Meron isang police captain na naging kaibigan ko. Sabi niya sa akin, you know, attorney, we cannot anymore. I and my fellow officers have time and again been talking about you, and we decided not to just to tolerate you what you are doing. Because one day, for instance, when the UAE runs out of oil and we become poor, and our own women will be working in the Philippines as housemaids, what if nobody is taking care of them there? If we send a labor attaché from UAE and nobody will help our women folks. So the world is round, and the wheels of fortune continue to spin. One day, you might become very rich, and the UAE will become poor. So, we understand what you are doing, Mr. Attorney, sabi sa akin. Alam niyo, mga kasambay, di po matatawaran po. Very interesting po itong experience ni Ambassador Sinières nung siya po ay labor attaché. Sa pagbabalik po ng My OFW Story, pag-uusapan po namin ano po ang mga magagandang kwento sa buhay ni Ambassador Sinières nung siya po ay ambassador sa United Arab Emirates. Magmula po dito sa Dallas, Texas, binabati ko po ang aking mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas, ang nasa Maynila na ang Chavez family, at ang Wenceslao family na nasa Laguna, at ang panganay na anak ko na si Claire Nikki Chavez. Hi, kamusta kayo dyan sa Pinas? Yung aming bunsong kapatid, si Onang, yung pamilya mo, si Bong, yung anak mo, si Angela. Angelo, how are you? Inglesero ka sa Facebook tsaka kamusta sa mga kamag-anak ko dyan, mga Shiatsun, mga Salindong, lahat-lahat kayo dyan. Tsaka pasensya na sa mga hindi ko nabate, basta alam nyo kung sino yung mga kamag-anak ko dyan. Chaeli, kung mapapanood mo, kamusta kayo dyan? Yun lang. Hi. Living in Hinapawan City. I'm Eusebio Salis Simpson Jr. And here my girlfriend, Michelle. Michelle. Hi, I'm Michelle. I'd like to say hello to Mama Konzi in Saging in Nakilala, Hinapawan City. Hi! Hi, ma'am. Hello, Jensen! From Perth. It's a friend ganon. We're sending our love to all of you. Nagbabalik po ang My OFW Story. Mga kasambahay, kasama pa rin po natin sa ating loob ng studio si former ambassador po, Roy Sinières. At ngayon po ay member po ng House of Representative. Representative po siya ng OFW Family Party List. So, share with us your story when you were ambassador of the United Arab Emirates. Naging ambassador ako, commissioner, from 1994, nung kapanahonan na po ni President Ramos. Opo. Up to 1998. Doon naman, lumabas yung kaso ni Sara Balabagan. At kayo po yung administrator ng OWA noon. Opo. Kaya napakadali sa akin na tumulong kay Sara dahil grabe ang support mo sa akin eh. Tatawag lang ako sa iyo. Administrator, pwede niyo hubang kontakin ng mga pamilya para makausap ni Sara. Ikaw kagad nagpapacilitate niyan.
pwede nyo hubang papuntahin sa UAE ito? Sagutin na lang ng OWA. Okay kaagad sa iyo yan. Kaya, napakadali sa aking tumulong kay Sarah. Pwede nyo bang bigyan ng abogado ito, administrator, na ang magbabayad, sagot kaagad na ni administrator. Kaya, hindi maaring isulat ang kasaysayan ni Sarah Balabagan na hindi naka-attach doon, integrated sa story, si Administrator Wilhelm Soriano ng OWA. Paano nyo nalaman na nung ambassador po kayo ng United Arab, paano po, how did it came to your knowledge? Ito pong merong isang Pilipina, batang-bata, na napatay niya ang kanyang employer. How did you came to know about Actually, pagdating ko doon, nakakulong na siya ng mga isang buwan nung mag-assume ako. And then, Filipino community leaders nag-courtesy call sa akin at ang unang ni-report nila sa akin yung kaso nga ni Sarah Balabagan. Kaya ako, kaagad-agad, within the next few days, dinalaw ko mismo si Sarah sa kulungan para mag-send tayo ng signal sa local authorities na ito hindi lang ito pang labor attaché na kaso, pang-ambassador itong kaso, ako mismo pupunta sa kulungan, bagamat bawal din yan. Kasi kailangan i-clear mo muna sa mga local authorities, hindi ko na kiniklear yan, diretso na ako kay Sarah. So doon ko nalaman dahil sa mga Filipino community leaders. And what made it sensational itong kaso ni Sarah Balabagan? Because of her age, at saka yung 14 years old lang ho siya noon, naka-commissioner. Kaya pati yung mga UPI, mga CNN, BBC na assigned sa United Arab Emirates, nalaman ito dahil 14 years old at she was in danger of being executed, being hanged. Dahil pinatay niya yung influential national of the UAE. So naging sensational ito. Kaya alam niyo ba na pati sa Time Magazine na nabanggit ang pangalan natin. At saka, you are also a lawyer, ambassador, how did you ever to parang paano niyo nasalba po si Sarah Balabagan from yung execution? Kasi parang guilty po siya, inamin po niya na talagang napatay po niya, but parang ang pinaglaban niyo ata, underage siya at saka self-defense. Self-defense of honor and chastity. Kasi po, yung forensics report, nakalagay doon na ilang beses niya sinaksak yung UAE national. Pinatranslate ko yun sa English. Kung totoo talaga na 30 times niya sinaksak, lumalabas na mga slashes lang ang karamihan yung iba doon. Ibig sabihin talagang she tried to defend herself. Hindi siya nanaksak ng 34 times, kundi mga galos doon sa mga sa kanyang rapist. So sabi ko, dalawang fatal lang naman na saksak yun. Kasi it only showed na talagang may assault sa kanya and she tried to defend herself. Okay. So, naiuwi niyo po, Naiuwi kasi hanggang hari ako ng UAE nakiusap sa tulong din ni President Ramos kasi pinauwi ako dito ni President Ramos para pag-usapan namin yung kaso. Kasama ka nga roon So, ang sabi ko kay President Ramos, Sir, I need your letter that I will personally bring to the UAE President appealing for the liberty of this little girl para matouch din siya. So, sabi niya kagad, okay, you prepare the letter, I'll sign it. So, tayong dalawa nag-prepare di ba? So, nung pinirmahan niya uwi ako sa UAE, dinala ko yun sa Pangulo ng United Arab Emirates. So, naalam na rin ng Pangulo ng UAE, hindi lang ito ambassador level, presidente na ng Pilipinas pala nakikiusap dito. So, you were very successful in bringing home Sarah Balabagan. To cut the long story short, naiuwi natin si Sarah Balabagan at ticket ni Sarah, ticket ng kanyang parents na pinadala mo roon, sagot ni Bibong Soriano of the OWA. And then, nung andito bagong uwi si Sarah Balabagan, I was told sa inyong bahay mo pa rin ata inaruga kasi wala silang bahay sa Manila, di ba? Oh yes, Mrs. Inieres mismo ang nag-decide na sa bahay na lang yan. And she shared the room of Hannah, my daughter, and Hazel. And you treated her like also a daughter na, Oh no? yes. Until now. Now, with the successful story, yung itong pagtulong niyo po kay Sarah Balabagan, parang ang dami pang lumalabas ng mga problema na may mga natulungan pa kayo. Naalala ko din na noon,
Pero pag akong kababayan John Aquino pa. Ano po yung kaso ni John Aquino? Ikaw ang tumutok yan dahil kababayan mo, hindi mo pinabayaan. Opo. Pinadala mo rin ng nanay-tatay niya doon sa... Yes. So, ito po, execute na rin po ito, di ba? Sa ano pa? Opo. Actually, ito, he was accused of killing a co-worker who was an Indian national who became a British national eventually. So, ang kaso niyan, murder. Umabot na po yan ng Supreme Court at nakaschedule ng bitay si John Aquino ng Binmali. Binmali, Pangasinan po. Binmali, Pangasinan. Actually, hindi pa ako ambassador yung kaso niyan eh. Kaya nag-mature na into execution pagbalik ko eh. Yes. So nung may ligtas natin si Sara Balabagan, ito naman ang umusbong na kaso yung John Aquino. So ang ginawa ko, dinalaw ko mismo yung Chief Justice ng UAE. Nakiusap ako na kung pwede i-postpone kasi nagre-raise pa tayo ng blood money na inaabot malaki-laki din noon, mga 100,000 US dollars. So sabi nung Chief Justice, sige, we will postpone the execution, just raise the money and try to convince the relatives. Umabot na nag-pledge na ako ng 100,000, ayaw pa rin tanggapin nung pamilya dahil mayaman na pala. Commissioner, mayaman na pala. Ang pamilya nag-migrate na sa Birmingham, meron silang garment factory doon. So, para sa kanila, maliit lang yung 100 million na yan at our beloved Singh ang apelido na eh. Mali Singh is not for sale, sabi sa akin. And so, ni-raise ko ng $200,000. Wala pa sa atin yan, ha? Sabi ko, bahala na si administrator dito maghanap. Pag tumamayag ito, problema ni Administrator Soriano ito. Tinanggihan pa rin. So, pinadala mo na yung nanay doon kasi sabi ko sa iyo, mukhang wala ng pag-asa ito, baka mabita ito anytime. So, padala mo na rito yung mami niya, si Mrs. Aquino, at saka yung kapatid, pinadala mo at the expense of OWA. Yeah. At araw-araw naman doon sa bahay, nagdadasal sa kaligtasan ni John Aquino at napakaliwalag na dininig ng Panginoon yung pagdadasal ng nanay Ramona Aquino at saka ni Feli. So, all of a sudden, akala ko wala na talaga pag-asa dahil adamant yung pamilya sa Birmingham. One day, while I was reading the local newspaper, yung Khaleej at saka Gold Times, may nakalagay doon na ang Great Britain, ang UK, pinoprotestahan ang impending hanging ng isang Egyptian. Yung pala, sa United Kingdom, bawal ang death penalty. They have already outlawed death penalty. So sabi ko, teka muna, UK citizen na itong nag-demand na bitayin si John Aquino hindi po pwede ito kung UK citizen na sila na naturalized. Dapat hindi sila nag-demand na bibitahin itong Pilipino rito. Kagad-agad nung mabasa ko yun, tinawagan ko yung ambassador ng United Kingdom, si Anthony Harris, alaalang ko pa yung pangalan. Sabi ko, may I visit you before lunch. So, why? This is an emergency. I said, pinuntahan ko siya. So, in-explain ko, sabi, oh my God, they cannot do that. We will rescind. We will invalidate their naturalization if you insist on the hanging of John Aquino here. So, give me all the papers. Roy. So, pati staff niya nandoon. Si yung Deputy Ambassador niya, si Patrick Morgan. Kaya hindi ko makalimutan mga pangalan nito eh. And so, ginawa nila, after 1 week, nagkita kami na National Day ng Russia. July 4 din, parang Amerika. Sabi sa akin, tinawagan ako in the morning, Roy, are you going to attend the National Day celebration of Russia? Sabi ko, yes, Anthony. I'll have to see you there. Parang malungkot. So sabi ko, baka walang nangyayari doon sa request ko. Pagdating ko doon, nauna pa akong dumating sa kanya, maya-maya, pumasok na siya sa reception ng hotel. Sabi niya, you can put another feather in your cap. We have saved John Aquino. Ginawa nila. Pinatawag ng Foreign Ministry yung John Aquino ay yung pamilya ng Mali sa Birmingham. At sinabihan na pag hindi ninyo withdraw ang inyong demand,
we will see to it that Her Highness, the Queen, will withdraw your naturalization. Di takot sila. Withdraw nila ang demand for the killing of our kababayan o your kababayan Ben Mali of John Aquino Ben Mali Pangasinan. That's the story. Kaya naiuwi din natin yan. Kasi nag-withdraw na sila. Very interesting. So, yan ang mga hindi natin makalimutan. Si John Aquino, Sara Balabagan, and so many. No? Ikaw na naman ang nagagastas una. Ambassador, on the lighter side naman, maalala ko, napaka-active ng mga Filipino community because of your effort. Yes. You put up the sports competition there. Nung umalis nga ako doon as labor advocacy, kasi na-transfer ako sa Amerika, marami ang umiiyak bakit ba ako magpapalipat. Sabi ko, yung mga anak ko kailangan maayos yung English nila kasi naging Indian kasi they were studying sa elementary ng Indian school. Sabi ko, nagpalipat ako sa Amerika para maging matuwid naman ang accent nila. Pero sabi nila, bakit ka paalis? Umiyak. Nabalik ako doon, ang ambassador. Dito ang tuwa sila. Nung umalis na ambassador, marami na namang hindi natuwa sa pag-alis ko. Okay, but wala naman tayong magawa, ambassador, that your term has to end as ambassador, At pagbalik po ni Ambassador Silvio sa Pilipinas, hindi lang po natatapos ang pagtulong niya sa mga overseas Filipinos. Pag-uusapan po natin kung ano pang mga tulong po ni Ambassador Señales habang nasa Pilipinas. Sa pagbabalik po ng My OFW Story. Nagbabalik po ang My OFW Story at kasama pa rin po natin dito sa loob ng ating studio si Ambassador Roy Señores na ngayon po ay isa ng party list representative ng tinatawag nating OFW Family Club. Ngayon, Ambassador, pagbalik mo dito sa Pilipinas noong 1998, parang hindi ka, you are already a private citizen. Ika nga, di ba? Pero hindi ka tumigil tumulong sa mga overseas Filipino workers at ang kanilang pamilya. Opo. Ano po yung sa anong paraan kayo tumutulong sa ating mga OFW and their families? Ganito po, 'di ba, 1998 tapos na yung term ni President Ramos. Opo. Dahil ko terminos ako sa kanya, tapos na rin ang pagka-ambassador ko. Kahit na hindi na ako ambassador, dahil nga tayo ay nakilala lang kaunti dahil sa Sara Balabagan case, kahit na sa Washington Post na lumalabas ang ating pangalan doon, sa Newsweek, sa Time Magazine, ay lalo na dito sa Pilipinas. Laman tayo ng dyaryo noon. Ganon din kay John Aquino. Hindi maiwasan na may mga nagpupunta sa bahay. Inaalam kung saan ako nakatira at pumupunta sa bahay, humihingi ng tulong kasi sabi nila, baka naman pwede mo rin tulungan itong aking daughter, yung aking anak. Kung si Sara Balabagan na tutulungan nyo, tulungan nyo naman ako. So, siguro sa isang araw may 3, kinabukasan may mga 4 na dumidiretso sa bahay. Kaya ako naman, ang ginagawa ko, sulat, kaya nakakakalyo na nga yung aking kamay. Sulat ako ng sulat sa mga labor attaché, sa mga ambassador, tulungan nyo ito dahil kapitbahay ko ito, kunwari, na kilala ko ito. God bless the ambassadors and labor attachés. Pag may natanggap sa akin sulat, ina-action na naman kaagad yan dahil former labor attaché ako, former ambassador. So sabi ko, hindi ko maaaring ipagkait itong vantage position ko. Binayayaan ako ng Panginoon na maging ambassador, labor attaché, pagkatapos may humingi ng tulong sa akin. Hindi ko maaaring, hindi na ako ambassador, hindi. Kailangan, sige lang, tulong lang ng tulong. Eventually, pati yung mga anak ko, pati si Mrs. nilalapitan, pati sa school. Sabi ko, guys, sabi ko sa pamilya ko, let's get organized, ha? Para mas marami pa tayong matulungan, let's get organized by organizing an NGO. At yung pinag-usapan namin, anong pangalan nito? Sabi ng aking anak, Dad, OFW family tayo, di OFW family club. Tayo mga incorporators nito. And then we will invite OFWs to join us. So that's the reason why we had to continue our advocacy. Bakit to malapit ang kalooban nyo sa mga overseas Filipinos at ang kanilang mga pamilya? Kasi po, di ba, 11 years kami na-expose sa kanila. Nakikita ko yung iniiyakan ka sa harap. Nakikita ko yung may mga nakakulong kung saan-saan mga kulungan na fabricated naman ang mga charges na nasisentensyahan na hometown decision. Paano hindi makaka-hometown decision na yung
yung complainant, taga roon, yung pulis na nag-iimbestiga, taga roon, yung fiscal, taga roon, yung judge, taga roon. Sabi ko, kailangan may leverage naman na gagawin, kailangan tumulong ang embassy. Minsan, nakakatulong din naman talaga pag sumusulat ako sa ambassador, pakitulungan naman yan, baka ma-hometown decision. So, inaasikaso. In other words, hindi maaari na kung hindi ka na ambassador, pabayaan mo na yung isang nakakulong doon. Pabayaan mo na yung mga runaway housemaid doon na hindi walang nag-aasikaso. Pabayaan mo na yung nag-iiyak sa harap ng nanay dito. Tulungan mo naman si ganito, mukhang ang amo salbahe, baka kung ano mangyayari sa anak ko. Always ang reaction ko, Commissioner, kailangan tulungan ko ito. But for the grace of God, anak ko na yung may problema doon. Si Hazel na yun, yung anak ko, na daughter ko, at saka si Hannah. But for the grace of God, hindi ko nga sila, mga anak, nakalagay ako sa isang posisyon na binigyan ako ng blessing ng Panginoon na naging labor at ko once upon a time at ambassador. Gamitin ko itong blessing na ito na ma-share ko sa kanila. Kaya sulat na naman ako. At ngayon, iba na, may stationery na yung sulat ko. OFW Family Club. Yes. In 2013, OFW Family Club was registered as a party list. Yes. And again, by the grace of God, nanalo po kayo. Dalawa pa, nakadalawa pa. Okay. So Kasi, ano po, what made you register it as a party list? If you will notice, Commissioner, niregister namin ito sa Securities and Exchange Commission year 2000. 2013 lang kami sumali sa politika. Diyan natin makikita na wala talaga kaming intensyon na politicize ito. Pero bakit pa kami maghihintay ng 13 years kung ang intensyon ay i-politicize namin ito? But after 13 years, maraming nagkaklamor kasi meron kaming chapter sa Cyprus, meron kami sa Hong Kong, sa Taiwan, sa Abu Dhabi, sa Qatar, sa Kuwait. Iyon ang mga leaders doon, tumakbo po kayo ng party list congressman. Tutulungan namin kayo kasi sa ngayon nga nakakatulong kayo na former ambassador lang kayo. Lalo na kaya kung kayo ay congressman. Para sa amin po itong nire-request namin. Kung pagod ka na, medyo i-postpone mo na yung pagkapagod mo muna at tumakbo ka. Kaya I responded to their clamor, mga sulat yan, mga email, and I registered it as an OFW family party list. If you will notice, Commissioner, hindi ako, walang maraming mga posters kasi wala naman akong pera para sa mga panggastos niyan. Notwithstanding, dahil sa suporta ng mga OFWs, tinitext yung mga kamag-anak nila dito, ini-email, kaya nag-number 1 ako sa all countries Sa Amerika, sa France, sa Italy, sa Australia, New Zealand, number 1 lagi ako. Singapore, number 1 ang OFW Family Club dahil sa suporta ng ating mga mahal na OFWs. Okay, so Ambassador, Congressman, you started as a labor attaché, became an ambassador, you organized a non-government organization, the OFW Family Club, and then you registered the party list. Now you are a congressman of representing the party list OFW Family Club, and you have sponsored many legislative initiatives precisely to again enhance the protection, give more benefit and welfare to the overseas Filipino workers. Ano pa ho ba ang dapat yung gawin para mas lalo pong matulungan ang mga overseas Filipino? Pare ho ba kayong maging pangulo ng ating bansa? Kasi naghahanap ata mga overseas Filipino workers na ng magiging pangulo. Kasi yung ating mga nababanggit na mga kandidato, pareho may mga problema. So, ang kailangan natin ho ay pangulo na tumutok naman sa mga pangangailangan ng OFW. Sa ngayon po, yung budget ng mga para sa OFWs natin hindi nanggagaling sa gobyerno nanggagaling sa OWA. At yan naman pinagdiinan ko kay Secretary Baldos na, Secretary, bakit natin ginagamit ang pondo ng OWA para sa proteksyon ng OFW? Under the law creating the Department of Foreign Affairs and under the Migrant Workers Act number 8042, it is the duty of the Department of Labor and the Department of Foreign Affairs to protect the OFWs. All right, admitted, you are protecting kuno-kuno, the OFW, but you are getting the money from them.
to protect Yes, them. yes. And so therefore, sabi ko kay Butch Abad, Kasi contributions nila yung OWA, yung welfare sabi ko fund. kay Butch Abad several times, through text, through, kung nagkikita kami sa budget hearing, sa SONA, sabi ko, Butch, kasi kaibigan ko yan Butch, maglaan ka naman ng mundo para sa proteksyon ng OFW, para yung OWA trust fund nila, gagamitin na lang para sa kanilang reintegration, Yes, sa kanilang yes. retirement. Sabi sa akin, malaki naman yung fund na yan, Roy, kaya dyan na lang. Biro mo, ibig sabihin, itong ating budget secretary ngayon, at saka yung ating Pangulo, ay mukhang walang malasakit sa OFW. Hindi nila nababanggit sa SONA ni President Aquino ito. For 5 years na naging presidente na siya. And so therefore, hindi ako kailangan tumakbo pagka-Pangulo I am looking for a candidate for president who has a heart and mind and soul for the OFWs. Kasi pwede pa lang pakialaman ng budget para ibigay kung saan-saan Di ba? Pinakialaman nga yan para magbigay ng mga dap dito. Ang mga CCT. So may power pala ang Pangulo na kunin yan. Bakit hindi ginagamit yung malalaking budget na yan para sa kapakanan ng mga mahihirap sa mga OFW? Yun ang sabi ng Santo Papa bukas-bukasan ng korupsyon. Kasi sa korupsyon, ninanakawan ninyo ng mga karapatan, oportunidad na umunlad ang mga manggagawa. So yun ang hinahanap kong Pangulo. Yung isang Pangulo na may puso at diwa para sa mga OFWs, mga mahihirap. Okay, so congratulations, Ambassador, Congressman, for all this effort, for all your concerns helping the overseas Filipino workers, their families. Now, again, as a party list congressman, you are fighting for their rights, So, can you share us your parting words to our audience? Worldwide po tayo, Ambassador, worldwide po. First of all, Commissioner, thank you very much for making me a part of this program na inaabangan, kinasasabikan ng mga OFWs. And rest assured, OFWs, hanggat ako naman ay sinusuportahan ninyo na magiging nasa Kongreso, I only have an eye single towards your protection and benefit. Kung may mga problema kayo, bukas ang aking opisina dyan parati sa Congress. Diyan lang sa opisina ko may mga collage dyan, puro OFWs, my heroes. I acknowledge you as my heroes. Okay, maraming salamat po sa ating naging bisita ngayong gabi dito sa My OFW Story. Si Ambassador Congressman Roy Señeres, nag-umpisa po yan bilang Labor Attaché, become Ambassador, at naging pong chairman siya ng NGO OFW Family Club, at ngayon po ay party list representative ng OFW Family Club Party List. At siguro po patuloy po kayong manilbihan sa ating mga OFWs and their families, at lalo po lahat mga kapwa nating Pilipino. Okay? At mga kasambahay, gusto ko rin pong pasalamatan sina Kuya Daniel Razon at Brother Eli Soriano sa pagbibigay sa atin ng ganitong napapanahong programa upang marinig ang tinig ng taong bayan, ang boses ng maraming nating overseas Filipino workers na nakikipagsapalaran sa ibayong dagat. May taguyod lamang ang mga mahal nila sa buhay. Gusto ko rin pasalamatan sina Nats and Louie Gamboa, ang may-ari po ng Erase Placenta, na available na po lahat, lalong-lalo na po yung Erase soap na ginagamit ko po. Available na po yan sa lahat ng mga department stores nationwide. And of course, si Mr. Joe Kepwa, ang manufacturer po ng Mayor Paint. At get well soon, Mr. Joe Kepwa. At walang pagod po at laging tumutulong po, napakasipag po, si Calilia Esparago ng Dagat-Dagatan Council of Leaders. Siya po ang masipag na chairperson po. Mga kasambahay, hanggang sa susunod na Biyernes, at lagi nating tatandaan na maraming mapagsamantala sa ating lipunan. Lumapit po tayo sa mga litimong ahensya ng ating gobyerno na namamahala para sa trabaho sa ibang bansa at kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Muli po, ako si Commissioner William Soriano, lagi niyong makakasama dito sa My OFW Story. To God be the glory.